Hello mga kareal, wala muna tayong biyahe ngayon dahil tayo mag-overtime. Ito po ang mga dumating kanina. Ngayon natin gagawing gabi. May rice cooker at electric fan. Unahin po muna natin ito. Hanabishi stand fan, mga hindi gumagana na electric fan. Obserbahan na po natin ito. Gamit ang multimeter, nakalagay po yung selector knob natin sa range na times 10. Subukan natin kung gumagana yung tester. Ayan, nakakalibrate sa 0. Bitawan, double check, gumagana, bitawan. At ikabit lang po natin yung dalawang test probe sa line 1, line 2 ng AC plug ng electric fan para ma-confirm natin kung may shorted or wala. Pindutin natin yung 1, dapat may resistance na masukat. Ayan, meron, nag-deflect. Patayin, number 2, meron. Sa number 3, complete resistance. Normal ang reading ng speed 1, 2, and 3. Switch off. Ngayon, subukan natin na isaksak ito sa outlet. Okay, dapat gumana ito dahil may resistance na nasukat. Number 1, hindi umikot ang LC, patayin. Number 2, patayin, wala. Number 3, wala pa rin. Dapat yan, pag naka number 1 na ganyan, dapat umuugong yan or nagbabibrate. Pero wala pong ugong, wala ring vibration. Patayin natin. Buo po ang thermal fuse nito dahil may resistance na nasukat. Ang tanong, bakit walang ugong, walang vibration? May problemang kakaiba sa motor nito. Hanapin natin sa loob kung ano pa ang naging problema at hindi ito gumagana. Bunutin. Baklasin lang itong screen at tanggalin ang LC. Alugin natin yung shafting kung alog. May play pero walang alog. Okay naman yan. Tanggalin natin ang screen. Baklasin natin ang cover. Napakaraming dumi. Sobrang daming alikabok. Halos hindi makahinga ang makina. Ayan po ang itsura ng loob mga kareal. Pagka ganyan, overheat ang aabuti ng electric fan nyo. Pagpagan lang po muna natin ito. Napagpagan na natin ang alikabok. Baklasin lang natin ito. Tanggalin yung swing arm. Ayan. Mga kareal, pagka ganun, walang vibration at walang ugong. Pero may resistance na nasukat doon sa speed 1, 2, and 3. Sunod nating i-check ay yung starting windings. Ang starting windings po ay matatagpuan doon sa terminal ng kapasitor. Putulin lang natin yung terminal ng kapasitor. Ayan. Yung terminal mula sa motor na kinakabitan ng kapasitor ay i-check natin ang resistance kung meron tayong masusukat. Gamit pa rin ang ohmmeter. Hindi natin binago ang setting. I-check natin yung dalawang terminal na kung saan kinakabit ang kapasitor. Ito po yun. Tingnan natin kung may resistance na masusukat. Ayan mga kareal, napansin nyo, dapat may resistance po na masukat dyan. Dapat magdi-deflect po yung meter pointer. Ulitin natin. Ito, hindi nagdi-deflect. Ibig sabihin putol po ang starting windings nito. Buo yung running windings at saka speed windings. Pero ang starting windings ay open. Kaya ganoon ang resulta ng electric fan na ito na hindi gumagana. Walang ugong, walang vibration, kahit na may resistance na nasusukat sa speed number 1, 2, and 3, hindi pa rin siya gumagana. Dahil open po yung starting windings. Ang starting windings po kasi ay matatagpuan sa dulo ng running windings at speed windings. Kaya hindi masusukat doon sa terminal ng plug yung resistance ng starting kasi ang masusukat lamang sa line 1, line 2 ng AC plug ay ang resistance ng running windings at mga speed windings. Ito yung speed number 1, 2, and 3. Ang starting windings ay hindi masusukat dito dahil nasa dulo pa nung mga nasabing windings na yon ang starting windings. Okay, malinaw? Kaya pag susukatin ng starting windings, dito po malalaman kung may connection at walang putol ang starting windings sa dalawang terminal na pinagkakabitan ng kapasitor. Dito, walang resistance, open windings ang starting. Ayan po. May problema po ang motor, hindi talaga ito gagana.
dahil open ang start windings. Gagawin lang po natin ito, titingnan natin kung nasaan ang putol. Kung ang putol ay nandito lang sa duktungan ng dalawang wire na ito, mariresolba natin ang problema. Pero kung ang putol ay nasa gitna, magpapalit na po tayo ng stator ng electric pan na ito. Inspeksyonin natin yung loob, baklasin lang. At habang binibiyak po natin ito ay maraming salamat pong muli sa lahat ng aking mga subscribers dyan, lalo na sa mga nag-like at nag-comment sa nakaraang latest video ko na sina Sir Jose Maestrado, Rolly Almujuela, Edgardo Jr. Dato ng Bataan, Gabriel Bentulan ng Lipa City, Batangas, Lorenzo Advincula Jr., Jamal ng Malaysia, si Dario R., Johan Harawe, Hardy D. TV Cebu. Shoutout na rin po sa lahat ng mga silent viewers ko dyan. Alam ko po na nanonood kayo. Kahit hindi kayo nagko-comment, maraming salamat po. At mega shoutout sa inyong lahat. Biyakin lang natin ito. Makinis pa ang shafting sa bandang hulihan at sa bandang unahan. Itabi lang. At dito tayo mag-focus sa stator ng motor. Ayan, lagyan ng basahan para hindi magaskasan pagpagan. Obserbahan natin ito at baka ang putol ay nandito lang. Yung terminal ng kapasitor, hahanapin lang po natin yung dugtungan nito. Baklasin, tanggalin itong sinulid. Huwag putulin doon sa may bandang puno para hindi kumalat. Ito yung gray. Ayan mga kareal, napansin nyo, may amag sa dulo ng wire na kulay gray na pinagkakabitan ng kapasitor. Subukan natin kung may connection dito sa kabilang dulo at dito sa kabilang dulo. Ayan, meron. Nananatiling nakakabit dito sa kabila at i-check natin dito sa kulay red kung saan nakakabit yung kabilang terminal ng kapasitor. Tingnan natin kung magdi-deflect. Wala pong connection. Ibig sabihin, open pa rin po yung windings niyan. Subukan natin at baka nandito lang ang putol na wire, baka bumitaw dito. Hanapin natin. Ayan mga kareal, napansin nyo, putol. Ito na. Ito yung putol. Ito mga kareal, nakita nyo yung putol. Wala na siyang connection dito sa dulo ng kulay gray na wire. Ito po yung starting windings terminal niya. Tingnan natin kung may connection. Dito tayo mag-connect ng test probe. Tapos doon sa kulay red na kinakabitan ng kapasitor. Ayan, may reading mga kareal. Nag-deflect. Ibig sabihin, dito lang naputol sa starting windings connection papunta sa capacitor terminal. Kaya kanina dito sa dalawa na ito, walang reading dahil putol po dito sa kulay gray na duktungan. Iduduktong lang po natin ito. Ibabalik sa dati. Ayan. Ganyan. Tapos hihinangin lang po. Bago hinangin yan, lagyan muna ng sapin para hindi matagasan ng tingga yung windings. Okay, hinangin na. Okay. Ngayon, subukan na natin kung may masusukat na tayo na resistance dito sa dalawang wire na pinagkakabitan ng kapasitor. Ayan, may deflection mga kareal. May resistance na nasukat. Naiduktong natin at na-recover natin ang resistance ng starting windings. Bitaw. Ngayon, ibalik na po natin itong spaghetti tube. Tapos i-double check po natin itong duktungan ng kulay red na wire at baka nag-abo na rin para ma-sure natin na hindi siya bibitaw. Ito. Maganda pa ang hinang. Goods pa siya. Dito sa isang terminal po ng kapasitor nakakabit yung thermal fuse. At sa tingin ko ay good pa ito. Kaya ibalik lang natin yung spaghetti tube. Balutin muna natin ng masking tape para hindi mangalat yung mga duktungan bago talian.
Ayan. Ngayon ay lagyan na natin ng cable tie. Silipin ang ilalim para sure na hindi makaputol ng hibla dito. Tanggalin yung mga terminals na natira. Okay, ayan na. Balik na sa dating pwesto ang stator. Dahil okay pa naman ang shafting at bushing, lagyan na natin ng langis bago ibalik ang rotor. Okay, tabi mo na. Isunod yung front bushing. Okay. Nalagyan na yung dalawang bushing. Ibalik na sa dating pwesto ang rotor. Lagyan na ng 4 na tornilyo bawat kanto. Tapatan lang ang paglagay. Dito naman. Tapos dito sa kabila. Higpitan ng lahat. Okay. Naibalik na yung rotor. Pihitin yung shafting. Yan, medyo matigas. Pagka ganyang medyo matigas, papaluin lang po natin dito ng martilyo o kaya plies sa bawat kanto na yan. Tigda 3 palo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayun, lumambot na. Okay na yan. Tanggalin muna itong capacitor para maiduktong natin dito dahil medyo umiksi na. At bago natin ikabit, siguraduhin na tama ang capacitance ng capacitor na ito. Dapat ang masukat ay 1.5. Testingin natin. 1.3. Palitan na rin natin yan dahil pahina na yan. 1.5 naging 1.3. Mahina na. Palitan natin ang bago. Ito po yung bago. 1.5 microfarad. Testingin natin kung 1.5 nga ito. 1.49. Pag ni-round off 1.5, okay na po yan. Good yan. Duktong lang po natin dito. Kahit magkabaliktad po ng kabit yan, okay lang. Walang polarity ang capacitor na ito. Pwedeng ihinang, pwedeng higpitan lang. Dahil may panghinang ako, ihihinang na lang natin to. Okay. Tapos balutan natin ng masking tape. Hindi electrical tape ang binabalot ko mga kariyan dahil pagka umiinit ang electrical tape ay nahuhubad. Sa mga bago pa lang nakakapanood ng aking mga video, masking tape lang po ang ginagamit ko para hindi nahuhubad pagka umiinit. Pagkumparahin nyo po yung electrical tape at saka masking tape, ang masking tape pag umiinit lalong dumidikit. Hindi naman po basta-basta yan na masusunog. Matagal ko na po itong ginagawa. Epektibo po ang masking tape. Ayan. Dahil ito ay iba ang design ng capacitor, hindi natin pwedeng ibalik doon. Dito na lang natin ilalagay sa ibabaw. Talian lang po natin yan ng cable tie para hindi makawala. Ayan, ganyan lang po. Okay na po yan. Hindi na po yan makakawala dyan. Tapos ibalik lang po natin doon sa neck yung motor. Okay. Tapos ibalik na po natin yung swing arm. Yan.
Okay, na ibalik na po natin yung motor. Subukan na po muna natin. Lagyan natin ng ilisi para makita natin kung umiikot na. Umay na natin ikabit yung iba pang parts. Okay, ito na ikabit na natin yung ilisi para matesting lang kung gumagana na yung motor na ating ginawa. Saksak sa outlet. Ayan. Ngayon, testingin natin ito kung gagana. Pindutin sa number 1. Ayan mga kareal, umikot na agad. Ayan. Number 2. Okay, number 3. Okay, ibalik natin sa number 1. Okay, yan, gumagana mga kareal. Kung sakaling ang sira ng electric pan nyo ay may resistance sa speed 1, 2, 3 pero ayaw gumana, walang ugong at walang vibration na mararamdaman sa makina, ang ibig sabihin po nun ay putol po ang start windings. Posibleng ma-recover pa kung sakaling ang putol ay ganun sa ginawa natin sa electric pan na ito. Iduktong lang muli at pag naibalik ang resistance reading, posibleng ma-recover natin ang motor nito. Okay, ganun lang po ang solusyon sa ganyang klaseng sira ng electric pan. Maraming salamat po muli. Paki-like and share na lang po nito para malaman din ng iba. Kung bago lang kayo, paki-subscribe na rin dahil ito po ang aking munting channel. The real life Vic S. Real Vlog expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.